daanan muna natin itong mabilisan, itong missing sa Bungero. Dahil po ang sinasabi dito mga kababayan ni Secretary Boying Remulla na si Atong Ang daw po ang nagtago doon sa magkapatid na patidongan sa Cambodia. Siguro para ang dahilan kaya ipinatago o kaya itinago hindi na makapagsalita. Ito, breaking news din ho ito, mga bossing oh. O yan. Atong Ang hid elakim patidongan in Cambodia, sabi ni Remulla, mga bossing. Babasahin ko lang ulit to. Gaya po ng dati mga kababayan, para po dito sa missing sa Bungero, para po balance o balanse, kumbaga gitna lang tayo, no? Babasahin natin ang buo. Tapos magkokomento tayo pero hindi tayo papanig kahit kanino man. Manila, Philippines, a key witness in the long-running investigation into the disappearance of cockfighting enthusiasts or sabungeros was hidden in Cambodia. O, ulitin ko ha mga kababayan. Ayan po, 5 hours ago, sabi dito, a key witness, which is yun nga, si Elakim. No, si Elakim ho, mga bossing, para po doon sa mga bago pa lang na napapakinggan itong missing sa Bungeros, siya daw ho yung umamin na siya yung gumamit ng ATM nung sa Bungero para i-withdraw o para mag-withdraw dun mismo sa ATM. Kaya lang namukhaan po mga kababayan ng CCTV. Kaya inamin niya. At isa din po sa sinabi ni Elakim na hindi niya daw alam na sa Bungero yung ATM na ginamit niya para mag-withdraw. Sa kanya lang daw niya nalaman mga kababayan noong tapos na at nababalita na yung kanyang muka dahil kita nga doon sa ATM. Pinagtago daw siya ni Atong Ang. Base po yan kay Secretary Jesus Crispin Remulla. A key witness in the long-running investigation into the disappearance of cockfighting enthusiasts or sabungeros was hidden in Cambodia with the help of gambling tycoon Charlie Atong Ang, Justice Secretary Boying Remulla. Siguro ho, talagang siya yung mga nakakaalam ng lahat. Ako naniniwala ako, alam niya yung mga yan, mga bossing. Bakit to? Hindi naman mapapasa kamay niya yung ATM na yun nung missing sa Bungeros. Kung hindi siya kasama talaga doon. No? Atong Ang deliberately hid him. He had him flee o idinilipad and even issue a fake passport so he could live. Aba, grabe talaga ang koneksyon ni Atong Ang. Kung totoo ito, mga kababayan, biruin mo. Pati passport, peke, para makalabas ng bansa. Siguro, wanted na noong mga panahon na yon itong si Elakim para makalabas lang. Dahil kapag, kanyari ho, nahuli na. Di ba? Nahuli na ho, mga kababayan. Mas madami pang mabubunyag dito, mas madami pang masasabi dito. Kaya po yun yung sinasabi ni Patidongan na yung kapatid ko ang mas magsisiwalat ng mas maraming detalye patungkol dito sa mga missing sa Bungeros. Sabi ni Jcas, peking passport, malamang yan din ang gamit ni Alice Go at Roque. Pwede, nagkukonek ho, At saka yung mga buto ho, mga bossing, doon sa Taal Lake. Merong buto Merong buto ng tao. Ano po? Ibig sabihin, kumokonekta at tumutugma doon sa sinasabi ni Dondon Patidongan na itong Taal Lake ay nagiging tapunan talaga ng mga tao. Kung hindi man po kumonekta o hindi man po nag-match yung DNA nun, mga bossing, kung hindi man po nag-match yung DNA nun, mga kababayan, sa mga missing sa Bungeros, baka mag-match yan doon sa mga sinasabing drug lord na ipinapapatay. Di ba? Tapos ang sinasabi din ng DOJ Secretary, iisa at parehas yung ginamit na mga hitman doon sa pagpatay, doon sa mga missing sa Bungero at doon po sa mga drug lord.
At lahat po yan nangyari sa ilalim ng panunungkulan po ng dating Pangulong Duterte. According to Remulla, Elakim's testimony is among the most significant breakthrough in the multi-agency probe into the high-profile disappearance investigator believe the Patidongan siblings hold the key to unlocking what happened to the missing Sabongeros from Santa Cruz and Lipa, Batangas. Baka ito ho din mga kababayan ang nakakaalam nung mismong eksakto, no? Nung mismong eksakto na mga lugar kung saan itinapon yung mga missing Sabongero. Siguro ho, mga bossing, etong si Patidongan, ang alam lang niya, doon sa Metaal. Etong dalawa naman, yung Elakim, tapos yung isang kasama na kapatid din, alam yung mismo kung saan, mismo doon sa Taal Lake. Sabi ni Lou Holy Cross, so kung yung mga pulis na connected din sa EJK, ang mga suspect sa missing Sabongero, alam na natin sino ang mastermind. At yan nga po ang sinasabi ng iba na si dating Pangulong Duterte. Kaya nga po, si Barbie Duterte, si Baste Duterte, nagre-react ho mga kababayan. Ang sinasabi, kumuha kayo ng magaling nyong direktor. Biruin mo, missing Sabongero tapos connected doon sa mga EJK. Kailangan nyong idepensa. Yaan, kung sakali. Pagka sinabi din, mga kababayan, na talagang may umaabot at talagang umaabot at may utos ng dating Pangulo yan Sabi ni Chris Angel, Sir Mark, may bagong news. 5 bungo natagpuan sa San Jose, Bulacan. Naku po. Ano yan? Sa mga missing Sabongero din ba yan, sir? Mamaya hagilapin namin yan para ma-discuss namin bukas ng umaga. Sabi ni Manang Inday, live ito. Ano lang po, replay lang po. Isipin nyo na lang po sa replay ko kayo na shout out, Manang Inday. Sabi pa dito, Remulla said, witness the killing of at least 10 biktima of 10 victims and called his testimony the missing factor that makes the government theory very credible, especially after human remains were found in Taal Lake. Baka po sila mismo ang makapagsabi niya kung saan talaga. Dito sa part na ito nakalubog yan. No? Kasi kay Patidongan, mga kababayan, Taal Lake lang, ang laki ho nun. Diba? MCA, Vocal Studio, saan ka nang galing at bakit ngayon ka lang bumalik? Shoutout sa iyo. While Elakim affidavit adds weight to the case, Remulla said another witness is also being prepared to come forward. Naku, padami na ng padami. Last week, the PNP confirmed that two of Totoy's siblings, including Elakim, had been arrested and are now considered key figure in ongoing probe. Both Patidongan brothers have submitted sworn affidavit. Sabi ni Jorge Edralin, 5 skull na may butas, meaning binaril. Parang may naglagay daw dun na parang gusto talagang makita.